Ano yan? Wala. Anong wala? Ano nga yan? Isang bagay na magpapangiti sa'yo. Wilma. Kung ma-turn off ha, ito muna. Tanggapin mo ang sing-sing na ito. Kiring yan eh. Sing-sing. Ay, isipin mo muna sing-sing. Bibigyan kita ng napakagandang sing-sing. Sabi mo yan, ha? Tanggapin mo ang sing-sing na ito. Bilang tanda ng katapat mo sa'yo. At ng pagmamahal ko para sa'yo. Di man ako mayaman o may malaking bahay. Pero sisiguraduhin ko sa'yo. Nagsisikap ako para sa pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo. Kayo na magiging baby natin. At mahal na mahal kita, Wilma. Mahal na mahal din kita, Obet. Kaya natin to. Basta magkasama tayo. At hindi na natin kailangan ng ibang tao. Kahit yung mga kapatid mo, lalo na ang liit ng tingin nila sa akin. Kahit mahirap, magiging masaya tayo. Masaya man ang naging simula ng kanilang pagsasama. May ibang plano ang tadhana para kina Wilma at Obet. Hindi pa man sila nagtatagal, sunod-sunod na ang naging problema nila. Dahil walang regular na trabaho si Obet, kaya madalas silang kapos sa pera. Cellphone! Kulang pa itong pambayad ng renta mo, Wilma! Puro pasensya! Mas na yung utang mo sa renta! Huwag kayong magpamilya kung mamimerwisyo lang kayo ng iba! Pasensya na po talaga. Puro pasensya! Nakakainis! Pasensya na po. Ate, sapat na ba itong 2,000? Sige, pwede na to. Nay. Pasensya na kayo kay Ma'am Olga. Lagi mainit yung ulo nun. Ngayon lang naman kami hindi nakabayad. Makasigaw. Nay, pasok muna tayo. Napagod ba kayo sa biyahe? Nay, tara na po. Diyan muna kayo, Nay, ha? Magluluto lang ako para may makain tayo. Ito na ibili mo ha, para mabarihan. Ibili mo na rin ako ng candy para sa ubo ko ha. Salamat, Nay. Walang ano man anak. Mula noon, patuloy na nagpapadala ng palihim na tulong pinansyal si Nene kay Wilma. Itinago rin ni Wilma kay Obet ang tungkol sa pagtanggap niya ng pera mula sa ina dahil alam niyang pagmumula nito ng matindi nilang away hanggang sa siya ay makapanganak na.
Sabi mo nga sa akin yung totoo. Sino ang nagbayad sa panganganak mo? Si Mama Nene. Eh di tama din hinala ko. Ano ba, Wilma? Ginawa mo kong tanga? Obet, ano ba? Anong mali doon? Gusto ko lang naman pagaanin yung buhay natin eh. Hindi naman sapat yung kinikita mo. Pero hindi naman ako nagkulang sa paalala sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, ako bahala? Ako nga gagawa ng paraan, di ba? Kasalanan ko ba na nag-aalala sa akin si Mama, pati sa apo niya, ha? Sabihin mo sa akin, saan galing ang pera? Alam mo na galing sa mga kapatid mo, di ba? Di ba? Oh, tama! Galing sa mga mapangbatang mga kapatid! Alam mo dahil sa ginawa mo, lalong liliit ang tingin nila sa akin. Pag nakita-kita tayo, pagtatawanan ako ng mga Hindi sila ganon! Ganon sila! Mas importante pa yung nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Sa pinagdadaanan ko ngayon? Ha? Obet, ang hirap magluwal ng bata! Pero wala sa akin yung sakit na yun. Kasi alam ko pagkatapos nito, dapat masaya tayo. Dapat masaya tayo. Ikaw, inuuna mo yung pride mo eh. Kaya talaga ba, tatanungin kita talaga ba, uunahin mo pa yung nararamdaman mo? Kesa sa nararamdaman ko ngayon. Yun na ang huling pagkakataon na tumanggap ng tulong si Wilma mula sa kanyang ina. Mas pinili niyang unawain ang nararamdaman ni Obet para manatiling buo ang kanilang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang balita na ikinagimbal ni Wilma. Ang aga kinuha sa atin si Mama. Di ko talaga alam na meron pala siyang sakit sa puso. Papansin ko lang na panay yung ubo niya sa tuwing dinadalaw niya ako. Hindi mo kailangan itago. Alam namin na pinupuntahan ka ni Mama. Alam namin na tinutulungan ka niya. Pero hindi issue yung pera. Sige nga. Kinamusta mo man lang ba siya? Tinanong mo ba siya? Ma, ano nararamdaman mo? Inalam mo ba kung nahihirapan siya? Hindi. Kaya siya maaga nawala. Kakaisip dyan sa hirap na dinadanas mo. Siguro tama na kasi kay Wilma yung nangyari kay Mama. Tama naman, di ba? Alam mo ba kung sino ang dapat sisihin? Ikaw. Puro ka lang kasi yabang. Hindi mo naman pala kayang panindigan tong si Wilma. Alam ko hindi naman kami mayaman katulad ninyo, pero huwag niyo naman sanang umasta na parang kayo lang nawala, no? Anak din si Wilma. Uy, Wilma. Yung asawa mo na rin na nagsabi, anak ka pa rin naman ng Mama. Kaya sana, naisip mo, hindi porket na nag-asawa ka na, nakalimutan mo ng obligasyon mo bilang anak niya. Kahit yun man lang na panindigan mo para kay Mama. Ate, sorry. Sorry. Alam mo, swerte ka. Swerte ka kasi sa aming tatlo, ikaw ang pinakamahal ni Mama.
Pero hindi mababalik ng sorry mo yung buhay ni Mama.